Magandang umaga po sa ating lahat. Sa pagkakataong ito ay ako muli ang magtuturo para sa atin para i-relieve yung schedule ni Brother Jose na I'm sure all of you know na na-hospital si Brother Jose. So, please bear with me with this topic na I deemed na kaduktong doon sa last lesson natin at ginawa ko siyang two-part na series at ito ay patungkol sa sanctification, of course. Yung una ay gospel-centered sanctification wherein ano yung nagpupush sa atin to sanctify ourselves. Ngayon, ano yung essential part ng sanctification? And that is mortification of sin. Pag pinag-aaralan ng sanctification, laging nababanggit yung kasalanan, dapat patayin. It is because ang talagang kalaban ng mga mananampalataya ay ang kanyang kasalanan. At ito ay magiging struggle niya all throughout sa kanyang buhay. Bago yon, tayo po ay dumako muna sa panalangin. Lord, we are grateful sa pagkakataong ito for giving us a lesson na we hope maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Alam namin na walang spare dito na mananampalataya, lahat kinakailangan ng ganitong lesson. Kaya salamat, dalangin po namin, maging magaan ito sa aming pakinig na kung ito man ay susugat sa amin, ay bigyan mo kami ng biyaya na magkaroon ng confidence, hindi sa aming sarili, kundi sa gospel ni Jesucristo at sa power ng Holy Spirit. Salamat po for this time and we want to remember in our prayers yung aming kapatid na si Brother Jose ngayon nasa ospital. Dalangin po namin, kayo po ang bibigay sa kanya ng kagalingan at ang kanyang mga test maging favorable ang results nito at yung kanyang katawan maging suited para makalabas bukas and also yung mga medications after that and mga regimens na kailangan niyang gawin. Tulungan mo siya to cope up with this at maging maayos talaga yung kanyang kalusugan. Thank you. At pagpalain niyo po kami ngayon and may your name be glorified in our midst today. In Jesus' name we pray. Amen. So, yun nga, essential part of sanctification and that is mortification of sin. Basahin ko yung ating text. If you live according to the flesh, you will die. That's in Romans 8:13. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will die. Ang gusto ko na i-focus natin dyan, yung pangalawang bahagi na sinabi ni Pablo doon. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will die. Yung sinasabi diyang put to death, this is in the present imperative. Ibig sabihin, pautos ito, at ang tense niya is present tense. Ibig sabihin, palagi ang itong ginagawa. Hindi ito past tense, hindi ito future tense na gagawin pa lang. It is always in the present, indicating na ito yung magiging habit of God's people throughout their lives. Magiging habit ito mula sa inyong regeneration, sa new birth ninyo, natin at hanggang sa tayo ay mag-glorify. Doon lang matatapos yung ating sanctification. And may binanggit si Pablo dyan na deeds of the body. Hindi po nagtuturo dyan si Pablo na outward ang kasalanan na pangkatawan lang. Ang sinasabi niya dyan is yung root talaga ng sin na nakakarried out through our bodies. Maraming mga kasalanan natin, lahat ginagawa natin sa di ba? Sa katawan. And that is practices characteristic of the body of sin. So, yung kasalanan mismo ang tinutukoy dito, hindi yung flesh na ito na physical. So, at ito yung mahalaga dyan. It is by the power of the Spirit of God. Dito lamang nagagawa ito. Hindi kaya ng sino man na mag-sanctify ang kanyang sarili without the aid of the Holy Spirit. And that being said, umpisa pa lang, sinasabi natin ang mortification of sin at ang sanctification, this is just for the believers. Ang mga unbelievers, ang kanilang problema is yung kanilang justification.
yung kanilang salvation. Yun ang problemahin nila. They cannot go na i-bypass nila yung salvation, tapos tsaka sila magsasanctify. Tsaka sila maja-justify. Iba-bypass nila yung justification and then ang mag-focus sila is sa sanctification. Hindi pwedeng ganon. Kailangan nasa proper order. Kailangan anak ka muna ng Diyos, tsaka ka lang magiging sanctified, or you can do your role in your sanctification. So, ang early challenge sa atin, you seek, kung meron man sa atin dito, wala pa kay Jesucristo, i-aim natin na tayo ay maging anak ng Diyos at walang iba na magiging challenge sa atin at kinakailangang mangyari sa atin kundi yung makilala si Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas. So, again, this is primarily for the people of God, but yung challenge sa atin is you hear this lesson and ma-entice tayo doon sa process ng sanctification na maganda pala ito. Na yung sanctification pala, this is an exciting process na ginagawa ng Diyos sa atin, pero sumasabay tayo. Meron din tayong part dito. Kaya nga, ma-challenge sana tayo doon, and we do the appropriate challenge para sa mga unbelievers, and that is to know Christ bilang Panginoon na tagapagligtas. So, gusto ko lang bigbigay ng brief review na sinabi natin noong nakaraan, the gospel helps us to have an inclination and propensity of heart in fighting sin. So, ang role kasi ng gospel, it is both para maligtas ang mga tao, ang mga makasalanan, and also during the process of sanctification, mahalaga din siya because sinabi natin last time, hindi tama na sumusunod lang tayo sa Diyos na napipilitan tayo, na parang wala yung puso natin. Ang mga tao ng Diyos willingly, subjectively, at saka joyfully, kahit na nahihirapan yan, pero may joy within sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Otherwise, magiging rigid at magiging malungkot ang Christian life. At pag nangyari ang ganon, na malungkot ang Christian life mo, sobrang nahihirapan ka sa iyong pagsunod sa utos ng Diyos, pag sobrang hirap ka na, the thing na magiging course mo is to have comfort. Siyempre, hindi ka makakuha ng comfort sa bagay na pinagtatrabahuan mo. Dahil hirap na hirap ka nga, saan ka makakuha ng comfort? Magpapahinga ka sa paglaban sa kasalanan mo at mag-i-indulge ka na lang dito. Kaya ganun ang mangyayari sa atin. So, ang gospel, it helps us to have an inclination. Siya yung nagbibigay sa atin ng kagustuhan at paghilig na pumunta yung ating mga puso doon sa course ng paglaban sa kasalanan. Na inwardly gugustuhin natin na i-hate ang kasalanan at labanan ito. So, tatlong bagay ang binigay natin. How exactly yung ginagawa ng gospel sa atin. Una, the gospel reminds us that God comforts us before having us perform our duties. Bago tayo utusan ng Diyos, niligtas niya muna tayo. Binigay niya muna yung mga blessings ng sanctification. Tayo muna ay inadapt bilang mga anak ng Diyos. Tayo ngayon ay na-justify. Tayo ay masasanctify at mag-glorify. So, meron muna na comforts ang gospel bago niya ibigay yung ating mga duties. And that is so much grace. Walang obligasyon ang Diyos na ibigay yon. Tama lamang dahil sa ating mga kasalanan at pagsuway, nahayaan tayo ng Diyos na, sige, pasunodin ko na lang kayo, sabihin ng Diyos. Sige, pasunodin ko na lang kayo sa abot ng inyong makakaya. Wala nang spiritual endowments. Wala nang ganito mga spiritual blessings. Pero ang Diyos, beforehand, bago Kanya utusang sumunod sa Kanya, meron na agad na endowments. Meron na agad, namatay na muna si Jesucristo para sa atin. Ibinigay niya muna ang bugtong na anak para sa atin. And yun ang nagpupush sa atin. Yun yung nagpupush sa atin para
i-perform yung ating mga duties. And then number 2, the gospel reminds us that our daily acceptance with God is not based on our performance, but upon what Christ has accomplished for us in His sinless life, and sin-bearing death. Sinasabi lang dyan na nilalagay tayo ng gospel sa proper perspective, na hindi dahil sa performance natin, whether magaling ang performance mo sa mata mo, o kaya sa mata ng mga tao, or you're doing bad sa iyong buhay, hindi doon nakadepende. I'm speaking sa mga mananampalataya. Hindi nakadepende doon sa mga performance na yon ang delight ng Diyos sa iyo. God has already been delighted sa atin nung tayo naligtas. It is because we are in Christ. Kasi ang Diyos nalulugod siya kay Jesucristo. Remember, sa baptism ni Jesucristo, sinabi niya, "This is my beloved Son, of whom I am well pleased." Kay Kristo lamang, kasi siya lang ang perfectly nakasunod sa kalooban ng Diyos. And because we are in Christ, doon nakabasa yung delight ng Diyos sa atin. It is on the performance, on the finished work of the Lord Jesus Christ. Yung sinless life niya at saka yung death niya. So, pangatlo, the gospel tells us who we really are in Christ to avoid our pursuit, to aid our pursuit of holiness. I'm sorry, medyo dito eh. To aid our pursuit of holiness. 2 beses ko nang nabasang avoid yon. Nung last time din, binasa ko rin avoid yon. But ang sinasabi natin dyan, yung gospel, pinapakita sa atin, sino ba tayo? Sa ating katayuan, para tulungan tayo sa ating sanctification. Sino ba tayo? Tayo ay mga anak ng Diyos, mga sons of the King, sons and daughters of this King, at tayo ay mga dead in sin and alive to Christ. Tayo ay hindi na, there is therefore now no condemnation to us who are in Christ Jesus. Kaya binabalik tayo ng gospel kung sino ba talaga tayo. And in that sense, nagkakaroon tayo ng sense na parang inconsistent yung ating mga kasalanan. It is because our position is this: I am in Christ. Ako ngayon ay ibinukod na for holiness, pero bakit may kasalanan? Ang gospel, sinasabi niya, pinapatingkad niya yung inconsistency na yon. Kaya yun yung isa sa mga pag-aaralan natin ngayong araw na ito. So, doon sa process ng mortification. So, tingnan natin. Now, yung gospel ang motivation natin para ma-sanctify tayo. Nais ko ngayon na mas maintindihan natin yung sanctification by giving yung mahalagang bahagi ng sanctification, and that is mortification of sin. Mahalaga ito kasi ito talaga yung kalaban ng natin na mga mananampalataya. May plague na lumalaganap sa buong mundo at naapektuhan din tayo nun. And even our regenerate state, meron pa rin na bahid ng kasalanan. Kahit na wala ng dominion yung kasalanan sa atin, still, parang ang kasalanan nakikipaggera sa atin in a guerrilla warfare. Talunan na siya, pero may mga trap pa rin ang kaaway sa atin wherein minsan nahuhulog tayo doon. So, wag nating kalimutan yon. Tapos na ang labanan sa kasalanan, ibig sabihin, tapos na ang kasalanan pero hindi pa tapos ang labanan. It is because meron pa rin, hindi pa rin sumusuko ang kasalanan, may guerrilla warfare na undercover, kumikilos pa rin ang kaaway para gamitin yung kasalanan at yung ating sinful na tendency para labagin ang utos ng Diyos. So, tingnan natin ngayon. Ano yung definition ng sanctification? Si Wayne Grudem, si Wayne Grudem, doon sa kanyang systematic theology, binanggit niya yung definition ng sanctification. It is a progressive work of God and man that makes us more and more free from sin and like Christ in our actual lives. So, ang sanctification pala is yung process ng Diyos at na ginagawa
ng tao sa kanyang sarili wherein namumuhi tayo sa kasalanan at natatanggal unti-unti yung ating mga kasalanan, even the root ng ating mga kasalanan, at para maging kawangis tayo patuloy ni Hesukristo. So, pero bago yun, gusto ko na tingnan natin ito, yung dalawang aspect ng sanctification. Una, it is progressive, or it is actually dapat ay definitive yan. Ayun. It is definitive. At the point of regeneration sa ating new birth, sa kapanganakan muli, doon mismo, at that point, the believer experience a definite breach with sin. You imagine, you remember nung ikaw ay naligtas, kung saan ka kilalang kilala na, or ang sarili mo, kilalang kilala mo na talamak dito sa kasalanan na ito, biglang all of a sudden, ayaw mo na yung kasalanan na yon, tinigilan mo na, meron ka na ngayon na definite point in time na lalabanan mo na yung kasalanan na yon. That is definitive sanctification. Sa oras na tayo ay panganak na muli, hindi na natin kayang magpatuloy sa kasalanan bilang habit at pattern of life dahil mayroon na tayong bagong spiritual na buhay na siyang pumipigil sa atin na mabuhay sa kasalanan. I'm not saying na hinto na tayo sa kasalanan on that point, pero hindi na tayo makakapagpatuloy habitually sa pagkakasala. It is because meron na tayong life within, spiritual life, na yung buhay na yon, yun na yung lumalaban at pumipigil sa atin na mabuhay tayo sa kasalanan. Ito na yung puwersa ngayon na nag-i-struggle na tayo sa kasalanan. Dati walang struggle ng kasalanan. You just give in sa temptation. May napipigilan ka sigurong mga habits, pero yung mga vices lang yon. Pero the sin itself, nandoon, hindi mo kayang pigilan. Laging merong pag-yield sa kasalanan. But now, meron na tayong struggle. It is because meron na tayong bagong buhay. Buhay na walang hanggan, at ito ang lumalaban doon sa principle of sin, or doon sa buhay na nagkakasala. So, definitive sanctification. Definitive ang ating sanctification. Pero, meron ding tinatawag na progressive sanctification. Kung ang definitive, one point in time, bigla kang nabago, at doon yung umpisang pagbibigay ng seed ng holiness. Meron ka ng seed ngayon ng holiness. Ngayon, yung progressive sanctification, ito yung process na nagko-continue throughout our Christian lives. Yung sanctification na simula ngayon, na ikay naligtas hanggang sa glorification, ikaw ay magpapakabanal. So habang hindi tayo under ng dominio ng kasalanan, nandoon pa rin yung realidad nito habang tayo nabubuhay. So, we are called. Dito sa process na ito ng progressive sanctification, dito natin nilolocate yung mortification of sin. Dito na ngayon yung paglaban natin sa kasalanan. So, kung gusto nyong malocate, kailan ba ako dapat i-mortify yung kasalanan? Dito, sa process na ito, sa progressive sanctification. At dalawa yung nangyayari dito sa progressive sanctification na ito. Una, we are called to be passive and depend on God to sanctify us. Na tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala tayo sa Diyos sa kanyang process ng sanctification. After all, ang Holy Spirit naman talaga ang may kakayanang labanan ng kasalanan. Siya yung kumikilos sa atin. Siya yung nagbibigay sa atin ng power to sanctify ourselves. Kaya doon sa ating text, doon sa Romans 8, binanggit dyan, if by the Spirit. So, yun yung calling natin to be passive in our
sanctification. Pero ang problema is hindi ito katulad ng popular phrase na let go and let God, na ang emphasis lang ay dito sa passivity natin, sa pagiging passive natin sa sanctification. Hindi yun lang ang emphasis kasi that's just one half of the truth. Kalahati lang yon. Yes, ang Diyos ang nagsasanctify sa atin, pero hindi ang Diyos ang magsasanctify, ang inutusang isanctify ang kanyang sarili. Tayo ang inutusang isanctify ang ating mga sarili. And that's where the second half comes in. Doon sa... Nasa na yun? Pangalawa, yun. We are also called to be active in sanctifying ourselves. Doon sa pangalawang bahagi ng Romans 8:13, sinabi doon, if by the Spirit you put to death the deeds of the body. Sabihin, yung command dyan na you, na in-address niya is you, hindi ang Holy Spirit ang magsasanctify sa kanyang sarili. Tayo ang inutusan na isanctify ang ating mga sarili. Kaya ano yung pinupunto niyan? So, sinabi doon, sanctification is a lifelong process of killing sin from regeneration to glorification. Na ito, merong participation of divine duty at saka ng human responsibility sa ating mga buhay. So, ang mortification of sin ay mangyayari throughout the process ng progressive sanctification natin. So, I want to give again itong nabanggit ko na kaninang introduction. Mortification is for believers only because it takes place throughout the time of their progressive sanctification. So, dahil ang mortification of sin nandun sa location ng progressive sanctification, hindi ito para sa mga unbelievers. This is primarily sa mga believers. Again, ang una at pinakatungkulin na dapat mangyari at gampanan ang dapat intindihin ng mga unbelievers, hindi yung masanctify sila agad. Ang dapat nilang intindihin is maligtas muna sila. Kaya again, the challenge is you run to Christ just like what we have sung. We run to Christ para doon sa ating justification. So, ngayon, nabanggit na natin yung mortification. So, i-define natin ngayon yung mortification. So, ano ngayon yung mortification? Kung yung sanctification, ito yung process na kung saan ginagawa tayong banal, na hindi na tayo kumbaga, unti-unti tayong nawawala doon sa pagkakasala hanggang sa maging kawangis tayo ni Jesucristo. Ngayon, papaano yon? Yung mortification of sin. So, i-define muna natin yon. Una, kinuha ko to sa book ni John Owen. Itong tatlong definition na ito, binanggit niya ito, I think sa chapter 8 or 7, na tatlong definition ng mortification of sin. Una, sinabi ni John Owen, mortification is the habitual weakening of sin. It cannot be done in one sitting. Habitual. Hindi ito yung isang beses lang, tapos you would quit. It is just like yung paano ka nagpapatay ng puno. Hindi yung pinupulak mo lang siya, or pag pinupulak kasi pinuputol, yun ang ibig sabihin nun. Pinuputol mo lang yung puno, lalo na pag malaki na. Pag pinutol mo lang yun, kahit na dun sa trunk, yung umpisa ng trunk niya, pero nandun pa rin yung ugat, magugulat ka na lang, one day, meron siya ulit na mga sprouts ng mga leaves. Mabubuhay ulit yan. Lalago ulit yan. Ang pagpatay sa puno is mas maganda yung ugain mo siya. Okay, hukayin mo yung ugat. O kaya uga-ugain mo. Ganun hanggang sa mawala yung
kapit ng ugat, lumuwag yung kapit ng ugat dun sa lupa. That's how mortification works. Ganun ang mortification. Process siya na patuloy at hindi ka dapat napapagod dito. Nakakapagod to dahil you're fighting something na hindi na dapat mo pinagpapaguran dahil anak ka na ng Diyos. Maybe iniisip mo, anak ka na ng Diyos, dapat di wala na to, pero yun yung reality. Nakakapagod, pero dapat hindi ka nagsasawa. Hindi ka humihinto. It is because this is habitual weakening of sin. Yung kanyang allurement, dapat unti-unti nawawala. That's how it is na dapat on the very root, tinatanggal natin siya. So, unti-unti, hindi yung biglaan na isang beses lang, bigla kang nag-quit. Maganda yun kung kaya mo, pero hindi uubra yun sa kasalanan. Ang kasalanan, bumabalik at bumabalik yan. Kaya ang kailangan natin consistency sa ating mortification of sin. So, pangalawa na definition ayon kay John Owen is mortification is accomplished through recognizing sin, the plague of our own hearts, Satan and his strategies. Itong mga bagay na ito, ang mortification hindi yung sige, lalabanan ko yung kasalanan, but you don't know of a bit, ano ba yung kasalanan? Bakit mo siya lalabanan? Ano bang meron ka? Hindi mo alam kung sinful pala yung puso ko. O kaya, hindi mo masyadong kilala si Satan, which is sinabi sa 1 Peter na he is like a roaring lion walking about at nagsisik kung sino yung kaya niyang iswallow, yung kaya niyang lamunin ng buhay. Ganon yung si Satan, ganon yung at yung kanyang mga devices, ganon. So, ano ba yung kasalanan? We know na yung sin, this is breaking God's standard. This is hamartia, missing the mark. Ito yung dapat na target mo, pero you're going kumbaga sablay, hindi mo nagagawa. Minsan nga, opposite yung direction ng ating mga arrows doon sa target na yon. We always miss yung standard ng Diyos, and that is sin. And then, yung ating puso, dapat intindihin din natin na ang ating puso, hindi siya something na dapat mong pakinggan palagi. Hindi siya isang bagay na mapagkakatiwalaan mo all of the times. Kasi, the heart is deceitful above all and desperately wicked. Kaya nga, mahalaga na maintindihan natin yon. So, sino naman ang Satan? Sino naman si Satan? Satan is the devil. Na siya yung kaaway ng iglesia, ng Diyos at saka ng kanyang mga tao. At ang particular na, ang primary task ng devil is to tell lies. Na ito yung sa preaching ni Brother Jai na kinakailangan. We call sin a sin. We call spade a spade. Pero pagdating sa allurement ng kaaway, ang gagawin niya, hindi naman talaga kasalanan yan. That's something actually good for you. Na ito, pag naranasan mo to, pwede ka namang huminto. Kayang-kaya mo naman yan kasi anak ka ng Diyos. Minsan ginagamit niyang katotohanan, anak ka ng Diyos, you have the power to quit anytime you want. Kaya ganon ang ginagawa ng devil. May mga lies siya. Di ba siya yung father of lies? At lahat ng ginagawa niya, laging kasinungalingan. Na ginagawa niyang something good. Something that is devastating para sa ating mga kaluluwa. Alam niyo kung bakit mahalaga na maintindihan natin yon, yung kasalanan, yung propensity ng puso natin to sin, at saka yung si Satan, paano siya mag-a-act din. Kasi kung hindi natin malalaman ang mga bagay na ito, madali lang sa atin ipagtanggol yung ating mga sarili. Sabihin, ano lang naman ako, na-tempt lang naman ako, parang, di ba, lahat naman ng tao nagkakasala. Tapos, maghahanap tayo ng sisi sa iba. Tapos, pag hindi natin kilala yung ating sarili and even our enemy, at saka yung kasalanan, ang mangyayari sa atin is, magiging
dito tayo magiging impatient at saka irritable doon sa mga advices sa atin, sa mga pagtatama. Kasi hindi natin naiintindihan na makasalanan pala talaga ako. Ang gagawin natin is lagi nating i-cover up at pag mayroong nagbibigay sa atin ng pagsasaway at paalala sa ating mga course ng buhay, sabihin ng isang kapatid mo, teka, medyo mali na yata yung ginagawa mo. Paalalahan lang kita. Meron tayong kasunduan na tayo mabubuhay ng ganito bilang anak ng Diyos. At kasalanan yun sa Diyos. Yung mga paalala na yon, itching para sa atin, ayaw natin whenever we don't know yung nature of sin and ourselves, yung ating sarili. Kaya maganda na kilala natin yon. Mas makakatulong sa ating sanctification kung alam natin yung warfare na meron tayo at sino yung kinakalaban natin. So, pangatlo na sinabi ni John Owen, mortification consists in success and victory over sin and pursuit of it to a complete conquest. Ang sinasabi ni John Owen dyan, ang mortification of sin, hindi yan totoo kung babalik at babalik ka lang din sa kasalanan mo. Hindi yan ang mortification of sin. Ang mortification of sin, magtatagumpay ka on a particular habit mo, pero after mo magtagumpay, lalabanan mo pa rin yun. Itutuloy mo pa rin yun. Kasi once na akala mo na pagtagumpayan mo na yan at huminto ka na doon sa kasalanan, sa paglaban sa kasalanan na yon, magugulat ka na lang bukas, nandun ka na naman sa pag-swim doon sa kasalanan na yon. Kaya nga pagpatay ang tawag dito. Ang goal nito ay hindi yung makapagpahinga ka lang sandali sa paglaban sa kasalanan, kundi tuluyang kang makalaya doon sa particular sin na yon. Kaya nga, di ba, ang goal ng sanctification is holiness. Holiness wherein hindi natin makikita ang Diyos kung wala yon, ang sabi. At sinabi, di ba, ang challenge sa atin bilang mga Kristiyano sa 1 Peter, be ye holy, for I am holy. Kung gaano ka holy ang Diyos, ganun ang aim mo dapat. Gaano ka holy ang Diyos? Infinitely holy. Walang bahid ng kasalanan, yun ang goal natin. Impossible ito sa atin, sa buhay na ito, pero attainable. Attainable pero pursuable, hindi siya attainable sa buhay na ito, pero it is pursuable. Dapat nating i-pursue. Okay, so ngayon, tingnan natin yung directions on mortification. Paano ba? Specific and napakabilis ko lang po itong ginawa. I'm sorry. Sana at least makatulong ito sa atin. Inisip ko na lang po ito base doon sa mga readings ko before at kinulate ko na lang on memory. I really hope na wala akong masabi dito na something na against sa salita ng Diyos. But I'm confident pa rin naman dito sa aking nagawa na ito. So, tingnan natin to. Sana makatulong sa atin. But parang hindi kalooban na masabi ko itong apat na to. Wait lang. Paano ba to? Okay, pwedeng na lang dyan. Ayun. So, directions on mortification. So, ito yung basehan natin. Sa lahat ng sasabihin ko na ito, huwag natin kakalimutan at huwag natin iisipin na may kakayanan tayong gawin ito on our own. So, only the Holy Spirit can mortify sin. Therefore, all directions to mortification proceeds from His enabling power. Kung walang enabling power ng Holy Spirit, walang sanctification. Kaya wag po natin sabihin dito, nagtuturo dito si Deacon John ng moralistic. No. Ina-assume ko na narinig nyo na yung gospel-centered sanctification wherein ang nagpupush sa atin is yung gospel and even yung Holy Spirit may enabling power siyang pinoprovide sa atin bilang mga anak ng Diyos. So, let's begin sa number 1. Ang una na definition, or hindi siya definition,
directions on ang mortification is learn to admit sin for what it really is. Ito yung, again, this is calling a spade a spade. So with our deceitful hearts, we tend to soften the sin that we struggle with. Ang nangyayari palaging sinusoften natin. Instead of calling yung addiction natin sa pornography as sexual immorality, we just say, natempt lang ako. Konti lang, natempt lang naman ako, sumulyap lang naman ako. But ang katotohanan, para ma-mortify mo yung kasalanan na yan, you call it as it is. And for yung pornography is a sin, na sin of immorality, sexual immorality. Mapapatay mo lang yan when you call it that way. Hindi mo yan mapapatay kung you're just covering up yourself na ano lang naman ito, it's just normal siguro sa lalaki na nakikita ito na yung norm. No, wala nang pag-aatubili, wala nang pagtatanggol pa, at wala nang pagpapagaan pa dito. This is sexual immorality. Kaya kung may struggle tayo dito sa pornography, you call it that way, hindi yan maganda at dapat yang itigil. So, and then, pangalawa, instead of calling our envy against our neighbor's successes as covetousness, we just say, yung couch na, I just want naman yung best para sa aking mga anak, sa aking family. That's why I also want that. Pero, hindi natin matanggap na you're coveting something that is not yours. Na ang gusto mo gusto kong pakita rin sa iba that I can have that. I can be that successful. So, whenever, pagdating dito sa usapin ng envy, we call that covetousness. If really, you're dying para magkaroon nun, at parang hindi ka na matutuwa at magagalak sa buhay mo if you don't have that blessings. So, ano yung sinasabi natin dito? Calling sin is a sin powerfully helps us unmask sin lurking in the hidden corners of our hearts. Mas na babalatan at na-expose ano ba talaga yung sin na nasa kaibuturan ng puso natin. Is it covetousness? Is it immorality? Doon natin nakikita na, worse na pala yung aking kondisyon. Na itong aking pattern of living hindi na pala talaga maganda. You're just doing something na kinamumuhian ng Diyos. So, yun. Learn to admit sin for what it really is. Again, backing up yung preaching ni Brother Jai na you call sin a sin. You call spade a spade. Pangalawa, see the true nature of your sin in the light of its punishment. Ibig sabihin, sa presensya ng Diyos, ano ba ang kasalanan? Ang nangyayari sa atin, we sometimes think that sin is less serious in Christians than it is in non-believers. Ang tingin natin, parang dahil mga mananampalataya na tayo, parang understandable na sa atin at pwede tayong huminto sa pagkakasala na parang bang ang worst ng kasalanan ng mga unbelievers. Pero sa akin, ano lang ito, normal. Na, baga parang meron na ako ngayon na kakayanan to tikman at biglang huminto sa kasalanan na ito. Ganun yung nangyayari sa atin. Pero ang totoo niyan, ayon sa 1 John 3:9, yes, hindi, kumbaga, yes, yung ating mga kasalanan na forgive na, hindi kung tayo ay nagpapatuloy sa kasalanan. Kasi he who practices sinning is not a child of God. He who practices sinning is not a child of God. He don't belong
sa Diyos kung siya ay patuloy na nagkakasala. Kaya wag nating i-assume na kapag patuloy tayo nagkakasala, napatawad naman yung aking mga kasalanan. No. Ang evidence na napatawad na yung ating mga kasalanan is when you are fighting against that sin. Kung meron na ngayong pagpupursiging labanan yon. Pero kung wala, mag-isip-isip na tayo, anak pa ba ako ng Diyos? So, anong sinasabi natin dito? Sin is serious regardless of one's status, that it equally leads not to lasting pleasure, but wholly divine displeasure. Kahit mananampalataya ka na, ganito talaga ang kasalanan. Hindi ka man aani ng wrath ng Diyos at mapupunta sa impyerno kung mananampalataya ka talaga. Pero hindi yan magbibigay sa iyo ng buhay na parang nakakainggan at magkakaroon ka ng pleasurable na buhay sa mundong ito. No. Actually, ang magme-merit yan ng divine displeasure. Mayroong consequences ang ating mga kasalanan kahit na tayo ay mga mananampalataya na. Wala na yung condemnation sa atin, but there is a consequence. Kasi ayaw ng Diyos pa rin ng kasalanan, lalo na sa atin na mga mananampalataya. And number 3, recognize the inconsistency of your sin. Ano yung sabihin dito? Bilang mga mananampalataya sa atin, huwag nating isipin na parang normal lang sa atin na nagkakasala. Normal occurrence, pero hindi dapat na tayo ay nagkakasala. So, sana hindi kayo naguluhan doon. Normal occurrence dahil sa presence ng ating flesh, ng sinful pa rin na nature. Diba, simul justus et peccator tayo, simultaneously divine or just and sinner. That's why meron pa rin reality of sin. But sana hindi natin isipin na normal sa atin ang nagkakasala. Actually, abnormal sa atin na tayo ay nagkakasala ngayon na tayo mga mananampalataya na. Ganun dapat natin tingnan yon, hindi yung ine-entertain natin yung kasalanan. So, reminding who we are in Christ now helps us see the inconsistency of our sin. Ano ba tayo? Di ba? We are dead in sin. At kung maintindihan natin yon, ang tanong is, how can we live in it? Paano? Di ba? Patay ka na sa kasalanan, pero bakit ka nabubuhay pa dito? Inconsistent. May disconnect. And then we are children of light. How can we walk in darkness? So, kung tayo mga anak na liwanag, bakit pa tayo lumalakad sa sa kadiliman? So, because we are not anymore identified with Adam, but in Christ, sin should be out of our lives. Yun ang dapat nating isipin. Na dapat talaga wala sa atin ang pagkakasala. Remember yung ating lesson sa sexual immorality? Not even a hint ng sexual immorality wala dapat sa atin. That should be yung ating direction at yung ating goal. Get rid of those sins na nagkumakapit pa rin sa atin. And number 4, lastly, be ready for the concentrated and more vigorous temptation from Satan. Kung ikaw magpupursuko ng holiness at ang mortification of sin, ihanda mo, tumatag ka. Brace yourself. Dahil sigurado na magkakaroon ng concentrated. Sabi, ikaw magiging focus ni Satan at magiging mas vigorous. Ano ba sa Tagalog ang vigorous? Magiging mas malakas at mas excited yung temptation from Satan. Di ba? Etong ginagawa ni Satan, ang aim niya palagi is to tempt us at igupo tayo
So, Satan would not stop in alluring us to sin until he see us fall. Ito yung kanyang gustong mangyari. Ang goal niya is we deny Christ. I-deny natin yung ating kaligtasan at yung ating pananampalataya. Tayo mag-fall away. Yun ang niya. Kaya nga, whenever you stand still against this battle in sin, ang gagawin ni Satan, magbibigay yan ng another level ng temptation. At mas pleasing yung, mas alluring yung sin na yon at that time. At pag nag-stand still ka pa rin, meron na namang mas matindi. Kaya ganun ang nangyari kay Jesucristo. Di ba? Jesus, as the only man who resists Satan till his death, suffered the severest temptation of all. Even nung sa'yo mamamatay na, ang temptation pa rin is, kung ikaw ang Son of God, you come down. Huwag mo na ituloy yung kalooban ng Diyos na pinaperform mo. That's the severest na temptation para sa kay Kristo. Why? Kasi He has all those rights and capacity to do that. At wala siyang obligasyon na gawin niya yon unto death. But because of His love for God and for His people, for us, nanatili siya at na kalabanin yung temptation na yon. So, whenever we are mortifying ourselves, maging ready ka. I-brace mo yung sarili mo na hindi ka titigilan ng kaaway hanggat buhay ka, hanggat mananampalataya ka at naninindigan ka sa iyong pananampalataya, nandyan ang si Satan. Kukulitin at kukulitin ka. Kaya, kung gusto mo na wag kang kulitin ni Satan, sige, bumigay ka na ngayon pa lang. So, but, ang challenge sa atin is ito, our conclusion from John Owen, be killing sin, or it will be killing you. Patayin mo kasalanan, kasi kung hindi, ito ang papatay sa'yo. Ang kasalanan ang papatay sa'yo. So, yun po yung ating lesson. Pray muna tayo bago yung question and answer. Lord, we are grateful sa aming lesson. Hope we got something out of it na iti-take home namin. We know na hindi namin kaya ito, but salamat bilang inyong mga anak. Binigyan mo kami ng Holy Spirit para magawa ito. At yung power niya, ang aming kakayanan, yung power niya, ang aming ginagamit para labanan ito. And thank you, meron kaming fuel to push us, and that is your love for us, the gospel that we receive. Yung katotohanan that we are your child, na ibinigay mo si Jesucristo para sa amin. Beforehand, bago mo kami utusang mag-sanctify ang aming sarili, you have given us the best. You have given us your only Son to die on us, on our behalf. Thank you. Dalangin po namin na makita namin ito at tulungan kami nito na maging pleasing ang aming buhay sa inyo in sanctifying our sin. Thank you for in fighting our sin. Thank you. Dalangin po namin ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.